Sa isang maliit ngunit maunlad na bayan, kilala ang pamilya Villarreal bilang simbolo ng tagumpay, kayamanan at impluwensya. Halos lahat ng negosyo, mula sa lupa, gusali hanggang sa malalaking kontrata, ay may bakas ng kanilang pangalan. Ang kanilang anak na si Adrian Villarreal ay lumaki sa marangyang mundo kung saan ang lahat ay madaling nakukuha at bihirang may tumatanggi sa kanyang kagustuhan. Dahil dito, unti-unting nahubog sa kanya ang paniniwalang ang halaga ng tao ay nasusukat sa yaman at kapangyarihan. Isang umaga, nagmamadaling bumiyahe si Adrian patungo sa isang mahalagang pulong. Ang sasakyan ay minamaneho ng isang tahimik at mukhang karaniwang driver na nagngangalang Daniel. Hindi kilala si Daniel sa bayan, walang ingranding kasuotan, at walang ipinapakitang kayamanan. Para sa mga matang sanay sa karangyaan, isa lamang siyang ordinaryong manggagawa. Dahil sa matinding trapiko at mabagal na takbo ng sasakyan, nagsimulang uminit ang ulo ni Adrian. Sa halip na unawain ang sitwasyon, ibinuhos niya ang galit sa driver. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalong tumitindi ang kanyang inis. Sa kanyang isipan, ang driver ang may kasalanan ng lahat, ang pagkaantala, ang posibleng kahihiyan sa pulong, at ang pagkasira ng kanyang araw. Hindi na inisip ni Adrian na ang driver ay isa ring taong may responsibilidad, pagod at sariling pinagdadaanan. Para sa kanya, isa lamang itong kasangkapan na dapat gumalaw ayon sa kanyang kagustuhan. Dahil dito, naging mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Tahimik lamang si Daniel, patuloy na ginagampanan ang tungkulin, pilit na iniwasan ang anumang pagkakamali. Pagdating sa gusali, bumaba si Adrian ng walang pasasalamat. Iniwan niya ang driver na may mabigat na damdamin, ngunit nanatiling maayos ang kilos. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa ilang empleyado tungkol sa masamang pagtrato ni Adrian sa driver. May mga nakasaksi, may mga nakarinig, at may mga tahimik na nakaramdam ng awa. Sa kabilang banda, may mga taong masusing nagmamasid sa pangyayari, mga taong may alam sa lihim na hindi batid ni Adrian. Si Daniel ay hindi basta-bastang driver. Lumaki siya sa malayo sa bayan, sa isang pamilyang bihirang magpakilala ng kanilang tunay na katayuan. Bata pa lamang siya ay tinuruan na ng pagpapakumbaba, disiplina, at respeto sa kapwa. Sa kabila ng kanilang napakalaking kayamanan, pinili ng kanyang pamilya na mamuhay ng simple. Habang abala si Adrian sa pulong, nagsimulang gumulong ang mga pangyayaring magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo. Isang senior na kasosyo sa negosyo ang hindi inaasahang nagtanong tungkol sa driver na nakita niya sa parking area. May kakaibang interes sa kanyang mga mata, tila may pagkilala. Ang tanong na iyon ang naging simula ng unti-unting pagbubukas ng katotohanan. Sa loob ng pulong, nabawasan ang tiwala ng ilan kay Adrian hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa ugali. May mga taong naniniwala na ang tunay na lider ay nasusukat sa paraan ng pagtrato niya sa mga nasa ibaba, hindi lamang sa taas ng kanyang estado. Ang simpleng insidenteng iyon ay nagsimulang magdulot ng malalim na epekto. Samantala, si Daniel ay bumalik sa garahe, tahimik na naglinis ng sasakyan. Wala siyang galit na ipinakita, ngunit sa kanyang puso ay may kirot. Hindi dahil sa pang-iinsulto, kundi dahil sa paalala kung gaano kadaling maliitin ang isang tao base lamang sa panlabas na anyo. Gayunpaman, nanatili siyang matatag, batid na ang kanyang pagkatao ay hindi nababawasan ng opinyon ng iba. Sa paglipas ng araw, unti-unting lumalalim ang usap-usapan. May mga piraso ng impormasyon na nagsimulang magtagpo, mga apelyido, koneksyon at nakaraan. Ang simpleng driver ay unti-unting nagiging paksa ng interes ng mga makapangyarihan sa bayan. May mga taong nagsimulang magtanong, magsaliksik, at mag-ugnay ng mga detalye. Hindi pa alam ni Adrian na ang kanyang ginawa ay hindi lamang simpleng paglabas ng galit. Ito ay isang pagkilos na magbubukas ng pintuan tungo sa isang katotohanang iayanig sa kanyang paniniwala, magpapabago sa kanyang pagtingin sa sarili, at magtuturo sa kanya ng aral na hindi kailanman kayang bilhin ng kayamanan. Sa pagtatapos ng araw, habang pauwi si Adrian, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, isang hindi maipaliwanag na kabigatan. Hindi niya alam na ang driver na kanyang minamaliit ay may dugong nagmumula sa pinakamayamang pamilya sa buong bayan, at sa mga susunod na araw, ang katotohanang ito ay lalantad sa paraang hindi niya inaasahan. Kinabukasan, nagising si Adrian na may bahagyang bigat sa dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng marangyang bahay at tahimik na paligid, tila may gumugulo sa kanyang isipan.
Ang alaala ng nakaraang araw ay pabalik-balik, ang pagkainis, ang pagmamadali, at ang kawalan ng pakialam sa driver na naghatid sa kanya. Para kay Adrian, dapat sana ay isang karaniwang pangyayari lamang iyon, ngunit hindi niya alam na may mga mata palang nakasubaybay sa bawat kilos. Sa parehong oras, tahimik na naghahanda si Daniel para sa panibagong araw ng trabaho. Suot pa rin niya ang simpleng kasuotan at dala ang parehong mahinahong ugali. Sa kanyang pagkilos ay walang bahid ng sama ng loob, bagkus ay may malinaw na layuning ipagpatuloy ang araw ng may dignidad. Para sa kanya, ang pagmamaneho ay hindi lamang trabaho, kundi pagsubok ng disiplina at pagpapakumbaba, mga halagang itinanim sa kanya ng kanyang pamilya. Sa loob ng kumpanya, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. May ilang empleyadong palihim na nag-uusap tungkol sa driver. Hindi dahil sa kanyang pagkatao, kundi dahil sa mga bulong-bulungan na unti-unting lumalabas. May nagsabi na nakita raw si Daniel na may kakaibang paraan ng paggalaw, tila sanay sa pamumuno kahit tahimik lamang. May iba namang nakapansin na may mga taong nagbibigay galang sa kanya sa labas ng trabaho, mga taong kilala sa mundo ng negosyo. Habang abala si Adrian sa mga papeles at plano, may dumating na balitang hindi niya inaasahan. Isa sa mga pinakamatandang kasosyo ng kanilang pamilya ang humiling ng pribadong pagpupulong. Ang tono ng mensahe ay seryoso, halos mabigat. Walang paliwanag, ngunit may malinaw na kahalagahan. Sa pulong na iyon, unti-unting lumitaw ang mga tanong. Hindi diretsahan ang usapan, ngunit malinaw ang direksyon. Ang kasosyo ay nagbanggit ng isang apelyido na bihirang marinig, isang apelyidong kilala lamang sa ilang makapangyarihan. Isang pamilyang matagal nang umiwas sa publisidad, ngunit may kontrol sa malalaking yaman sa buong rehiyon. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Adrian ng kakaibang kaba, bagaman hindi pa niya lubos na naunawaan kung bakit. Samantala, si Daniel ay nakatanggap ng tawag mula sa isang matandang lalaki, isang taong may otoridad at malalim na boses. Hindi niya kailangan ng mahabang paliwanag upang maintindihan ang mensahe. Ang nakaraan na pilit nilang tinatago ay nagsisimula ng gumalaw pabalik sa liwanag. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Batid niya na darating at darating ang panahong iyon. Sa buong araw, mas lalong naging kapansin-pansin ang presensya ni Daniel sa kumpanya. May mga guard na biglang naging mas magalang. May mga manager na tumingin sa kanya nang may pag-usisa. Ang simpleng driver ay tila nagiging sentro ng isang lihim na hindi pa lubos na sinasabi. Hindi pa rin batid ni Adrian ang buong katotohanan, ngunit nararamdaman na niya ang pagbabago. Ang kanyang mga desisyon ay tila kinukwestiyon ng mga taong dati tahimik lamang. Ang kanyang otoridad ay hindi naman nawawala, ngunit may bahagyang pag-alinlangan na ngayon ang ilan. Habang pauwi si Adrian ng gabing iyon, muling sumakay si Daniel bilang driver. Tahimik ang biyahe, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Sa bawat liko ng sasakyan, tila may mga tanong sa isipan ni Adrian na hindi niya kayang bigkasin. Bakit tila may kakaibang respeto ang ibang tao sa driver? Bakit parang may mga lihim na galaw sa paligid niya? Sa kabilang banda, si Daniel ay malinaw ang iniisip. Alam niyang ang araw ng pagbubunyag ay papalapit na. Hindi niya hinahangad ang paghihiganti o pagmamataas. Ang nais lamang niya ay ang simpleng pagkilala na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa posisyon o anyo. Sa pagtatapos ng araw, isang dokumento ang lihim na naipasa sa mesa ng ama ni Adrian, isang dokumentong naglalaman ng mga pangalan, ari-arian, at koneksyon na magpapatunay ng isang katotohanang magugulat ang buong bayan. Sa itaas ng pahina ay naroon ang apelyidong matagal nang pinaniniwalaang nawala sa eksena, ang apelyido ni Daniel. Sa gabing iyon, habang natutulog si Adrian sa komportableng silid, hindi niya alam na ang mundo na kanyang ginagalawan ay unti-unti nang nagbabago. Ang taong kanyang minamaliit ay hindi lamang isang driver, kundi tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bayan, at sa susunod na yugto, ang katotohanang ito ay haharap sa kanya ng harapan. Sa sumunod na mga araw, tuluyang nag-iba ang takbo ng mga pangyayari sa bayan. Ang dating tahimik na galaw ng negosyo at lipunan ay napalitan ng bulong-bulungan at lihim na pag-uusap. May mga pangalan na muling nabuhay sa alaala ng matatandang negosyante, at may mga koneksyong muling pinagtagpo ng pagkakataon. Ang apelyidong matagal nang hindi binibigkas ay unti-unting lumulutang sa ibabaw ng mga dokumento at talaan. Sa loob ng tahanan ng pamilya Villarreal, ramdam ang tensyon. Ang ama ni Adrian ay mas naging tahimik kaysa dati.
Ang dating matatag na kumpiyansa ay napalitan ng maingat na pag-iisip. May hawak siyang mga papeles na nagpapatunay ng isang katotohanang mahirap tanggapin. Ang simpleng driver na pinagtatrabahuhan ng kanilang pamilya ay may dugong nagmumula sa pinakamalawak na yaman sa bayan at karatig lugar. Si Adrian, sa kabila ng lahat, ay nanatiling walang kamalay-malay sa buong lawak ng katotohanan. Ngunit may mga senyales na hindi na niya kayang baliwalain. May mga pulong na biglang ipinagpaliban. May mga kontratang tila humihina ang suporta. May mga taong dati masunurin na ngayon ay nagiging maingat sa pakikitungo sa kanya. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang tanong kung may kinalaman ba rito ang driver na kanyang tinrato ng masama. Samantala, si Daniel ay patuloy pa ring ginagampanan ang kanyang tungkulin ng may parehong katahimikan. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong kilos ay ang bigat ng isang responsibilidad na matagal na niyang iniiwasan. Lumaki siya sa pamilyang itinuring ang kayamanan bilang kasangkapan, hindi bilang sukatan ng pagkatao. Pinili niyang maranasan ang buhay sa ibaba upang maunawaan ang tunay na halaga ng tao, ngunit ang mundong kanyang tinahak ay unti-unti nang humihila sa kanya pabalik. Isang umaga, isang opisyal na paanyaya ang dumating sa kumpanya ng mga Villarreal. Ang liham ay nagmumula sa isang pribadong institusyon na kilala sa pamamahala ng pinakamalalaking ari-arian sa rehiyon. Ang paanyaya ay hindi direkta, ngunit malinaw ang layunin, isang pagpupulong na maglalahad ng mga katotohanang hindi na maaaring ipagpaliban. Nang dumating ang araw ng pagpupulong, dama ang kakaibang katahimikan sa silid. Ang mga taong naroon ay pawang may impluwensya at karanasan. Sa bawat galaw at tingin, may bigat ng kasaysayan. Unti-unting inilatag ang mga dokumento, mga tala ng mana, kasunduan, at pamumuhunan na nag-uugnay sa isang pamilyang matagal nang nananatiling anino ng bayan. Sa sandaling iyon, tuluyang nabunyag ang katotohanan. Ang pangalang Daniel ay hindi lamang alias o simpleng pagkakakilanlan. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain, pinakamalalaking negosyo, at pinakamatandang pundasyon sa buong bayan. Ang kanyang presensya bilang driver ay hindi bunga ng pangangailangan, kundi ng pagpili. Para kay Adrian, ang balitang ito ay parang biglaang pagguho ng kanyang mundo. Ang mga alaala ng kanyang pagtrato kay Daniel ay bumalik sa kanyang isipan ng malinaw at mabigat. Ang galit, ang pagmamadali, at ang kawalan ng respeto ay ngayon ay nagiging mga sugat sa kanyang konsensya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na hiya, hindi dahil sa nalaman niya ang estado ng driver, kundi dahil sa paraan ng kanyang paghusga. Sa buong bayan, mabilis kumalat ang balita. Ang mga taong dating walang pakialam ay biglang naging mapagmasid. Ang simpleng driver ay naging simbolo ng kababaang loob at tahimik na kapangyarihan. Marami ang humanga, marami ang nagtaka, at marami ang napaisip tungkol sa sariling ugali at paniniwala. Si Daniel, sa kabila ng lahat, ay nanatiling tahimik. Hindi niya hinangad ang pansin o papuri. Ang kanyang layunin ay hindi ang ipahiya ang sinuman, kundi ang ipakita na ang tunay na yaman ay makikita sa paraan ng pagtrato sa kapwa. Ang pagbubunyag ng kanyang pagkatao ay hindi pagtatapos, kundi simula ng mas mabigat na hamon. Para kay Adrian, nagsimula ang isang panloob na laban. Ang kanyang pagkatao, na matagal nang binuo sa yaman at pribilehiyo, ay ngayon ay sinusubok. Ang tanong ay hindi na kung paano niya haharapin ang mundo, kundi kung paano niya haharapin ang sarili. Sa pagtatapos ng yugto, malinaw na ang katotohanang matagal nang itinatago ay tuluyan ng lumantad. Ang relasyon ng isang mapagmataas na amo at isang minamaliit na driver ay nagbago sa isang mas malalim na aral tungkol sa pagkatao, respeto, at pagkakapantay-pantay. At sa susunod na bahagi, ang tunay na pagsubok ay magsisimula, ang pagsubok ng pagsisisi, pagbabago, at posibleng kapatawaran. Matapos tuluyang mabunyag ang katotohanan, hindi na bumalik sa dati ang mundo ni Adrian. Ang bawat araw ay tila mas mabigat kaysa kahapon. Ang mga lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa ay ngayon ay nagpapaalala ng kanyang mga pagkukulang. Ang mga taong dati mabilis yumuko sa kanyang presensya ay naging mas maingat, mas mapanuri at tila naghihintay kung paano siya tutugon sa pagbabagong naganap. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit bumabalik ang alaala ng kanyang pagtrato kay Daniel. Ang simpleng mga sandali na noon ay walang halaga ay ngayon nagiging malinaw na sugat sa kanyang konsensya. Hindi na niya maikubli ang katotohanang ang kanyang ugali ay hinubog ng pribilehiyo at kawalan ng pag-unawa.
Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagiging mapanghusga. Ang ama ni Adrian ay tahimik na nagmamasid sa pagbabago ng kanyang anak. Hindi na ito ang dating batang puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Sa kanyang mga mata may pagkalito at pagsisisi. Ang pamilyang Villarreal, na matagal nang kinikilala bilang makapangyarihan, ay ngayon humaharap sa isang hamon na hindi kayang solusyonan ng pera o impluensya. Samantala, si Daniel ay muling bumalik sa mas simpleng pamumuhay. Sa kabila ng pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao, pinili pa rin niyang manatiling malapit sa mga karaniwang tao. Ang kanyang presensya ay naging paalala na ang kayamanan ay hindi dapat maging hadlang sa pakikitungo ng pantay-pantay. Marami ang humanga sa kanyang paninindigan, ngunit may ilan ding nakaramdam ng hiya sa sariling asal. Sa buong bayan, nagkaroon ng tahimik na pagninilay. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung paano nila tinitingnan ang kapwa batay sa posisyon, kasuotan o trabaho. Ang kwento ni Daniel ay naging salamin ng lipunan, isang salamin na nagpapakita ng mga kahinaan at maling paniniwala. Para kay Adrian, ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap sa sarili. Ang pagkilala sa pagkakamali ay mas masakit kaysa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Unti-unti niyang napagtanto na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang mag-utos, kundi sa kakayahang umamin ng pagkukulang at magbago. Lumipas ang mga araw na puno ng katahimikan at pag-iisip. Si Adrian ay nagsimulang umatras mula sa mga pulong at selebrasyon. Pinili niyang mag-isa, harapin ang mga tanong na matagal niyang iniiwasan. Sa kanyang puso, nabuo ang hangaring humingi ng kapatawaran, hindi bilang isang mayaman o makapangyarihan, kundi bilang isang taong nagkamali. Sa kabilang banda, si Daniel ay hindi nagkimkim ng galit. Batid niya na ang pagmamataas ay kadalasang bunga ng kakulangan sa karanasan at pag-unawa. Gayunpaman, alam din niyang ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon at taos-pusong pagsisikap. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan kundi anyo ng lakas. Isang balita ang kumalat na nagdulot ng panibagong hamon. May malaking proyekto sa bayan na nangangailangan ng pagkakaisa ng dalawang makapangyarihang pamilya. Ang tagumpay nito ay hindi lamang magpapalago sa ekonomiya, kundi magtatakda rin ang direksyon ng kinabukasan ng bayan. Sa likod ng proyektong ito ay ang pangangailangan ng tiwala at respeto, mga bagay na nasira at kailangang buuin muli. Si Adrian ay naharap sa isang desisyon. Maaari niyang ipagpatuloy ang lumang paraan, umasa sa pangalan at yaman, o harapin ang sitwasyon ng may kababaang loob. Ang alaala ng kanyang pagkakamali ay nagsilbing gabay. Sa unang pagkakataon, pinili niya ang landas na mas mahirap ngunit mas totoo. Sa pagtatapos ng bahaging ito, malinaw na ang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagbubunyag ng kayamanan, kundi tungkol sa pagbabago ng puso. Ang pagsisisi ni Adrian ay nagsisimula pa lamang, at ang landas patungo sa kapatawaran ay puno ng hamon. Sa susunod na yugto, ang tanong ay hindi na kung sino ang pinakamayaman, kundi kung sino ang tunay na marunong magpatawad. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng buong bayan. Ang malaking proyektong magtatakda ng direksyon ng kanilang kinabukasan ay nasa bingit ng pagsisimula. Ang lahat ng mata ay nakatuon hindi lamang sa tagumpay nito, kundi sa kung paano magtatagpo ang dalawang pamilyang matagal nang may impluwensya sa bayan. Sa likod ng ingranding plano ay ang mas mahalagang tanong ng tiwala at pagkatao. Si Adrian ay humarap sa araw na iyon na may kakaibang katahimikan sa kanyang loob. Hindi na niya dala ang dating kumpiyansang bunga ng kayamanan at apelyido. Sa halip, dala niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali at ang malinaw na hangaring itama ang mga ito. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabagal, ngunit mas sinadya. Sa bawat galaw, may bakas ng pagninilay at pagbabago. Sa kabilang panig, si Daniel ay nanatiling simple sa kabila ng kanyang tunay na katayuan. Ang kanyang presensya ay hindi kailanman naging mapang-utos o mapagmataas. Sa halip, ito ay nagbigay ng pakiramdam ng kapanatagan at pagkakapantay-pantay. Para sa kanya, ang yaman ay hindi layunin kundi responsibilidad, isang paraan upang maghatid ng pagbabago sa mas nakararami. Habang isinasagawa ang mga huling paghahanda para sa proyekto, malinaw na ang bayan ay nahahati sa mga pananaw. May mga naniniwala na ang kapangyarihan ay dapat manatili sa ilan, at may mga umaasang ang bagong simula ay magdadala ng mas makatarungang kinabukasan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kwento ni na Adrian at Daniel ay naging simbolo ng mas malalim na aral.
Sa tahimik na sandali bago tuluyang ilunsad ang proyekto, si Adrian ay nakaranas ng malinaw na pagkaunawa. Ang kanyang pagsisisi ay hindi sapat kung mananatili lamang sa loob ng kanyang puso. Kinakailangan itong isabuhay sa pamamagitan ng kilos, sa paraan ng pamumuno, sa pagtrato sa kapwa, at sa mga desisyong makakaapekto sa marami. Ang pagbabago ay hindi isang iglap, kundi isang patuloy na proseso. Ang bayan ay unti-unting nakasaksi ng pagbabagong ito. Ang mga manggagawa ay nakaramdam ng mas malinaw na paggalang. Ang mga empleyado ay naging mas bukas sa pakikipagtulungan. Ang dating takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng pag-asa. Hindi ito dahil sa takot sa kapangyarihan, kundi dahil sa pagbabalik ng tiwala. Si Daniel, bilang tagapagmana ng napakalaking yaman, ay ginamit ang kanyang impluwensya sa paraang hindi inaasahan ng marami. Sa halip na ipakita ang kapangyarihan, pinili niyang palakasin ang mga institusyong tutulong sa mahihina. Ang kanyang mga desisyon ay tahimik ngunit may malalim na epekto. Ang bayan ay unti-unting nagbago, hindi dahil sa isang tao lamang, kundi dahil sa kolektibong pagkilos na pinanday ng tamang halimbawa. Para kay Adrian, ang pinakamahalagang aral ay ang pagkilala na ang tunay na lider ay hindi kailanman nakatayo sa itaas ng iba, kundi kasama nila. Ang kanyang dating pagmamataas ay naging paalala ng kung sino siya noon, at ang kanyang kasalukuyang kilos ay patunay ng kung sino siya ngayon. Ang landas ng pagsisisi ay naging daan patungo sa mas makabuluhang pamumuno. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng isang driver na minamaliit at ng isang taong natutong magpakumbaba ay naging alamat sa bayan. Isang kwento na ikinukwento hindi upang ipagdiwang ang yaman, kundi upang ipaalala ang halaga ng respeto, kababaang loob at pagkatao. Ang mga susunod na henerasyon ay natutong huwag sukatin ang tao batay sa kanyang trabaho o estado, kundi sa kanyang asal at puso. Sa huling bahagi ng kwento, malinaw ang mensahe na iniwan sa bayan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng ari-arian o impluwensya, kundi sa kakayahang magbago, magpatawad at magpakatao. Ang kayamanang iyon ay walang presyo at hindi kailanman nawawala. At sa katahimikan ng isang bayang muling natutong umunawa, nagsara ang isang kabanata ng mapait na aral at nagbukas ang panibagong yugto ng pag-asa, isang yugto kung saan ang bawat tao, mayaman man o mahirap, ay may pantay na halaga.